Sa mabiyayang araw ng Webes mga ka-Verbum at Father Jojo, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Kuya Pete. Nakakatuwa at mayroon tayong pag-uusapan na naman matapos yung nung nakaraang linggo, yung All Saints Day, no? Na pinag-usapan natin ini-expect ko nga ang pag-usapan natin nakaraan, liwanag yung pinag-usapan natin. Baka ako yung ano naman ang pag-usapan natin ngayon. Yung naiipong kandila. Hindi, pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa abo o yung ash, no? Yung mga ano ba yung father, yung mga nadudurog na nasusunog. Ay, kung tutusin, parang ano lang rin, di ba? Nung dumalaw po tayo sa ating mga yumao nitong nakalipas na undas, hindi po ba, yung iba naman po ron hindi na po sila, syempre wala na po yun yung katawan nila. Yes. No? Nandun yung buto at nandun yung abo. Yun. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At upang para simulan ng ating programa, mga kapatid, mga ka-Verbum, sama-sama po muna tayong manalangin. Lagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Tayo tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa panibagong araw kung saan kami ay natitipon muli upang pagnilayan ng iyong salita. Sana sa uh, gagawin namin pagninilay na ito, aming mabigyan ng importansya at pagkakataon ng mga bagay na para sa amin ay walang gamit o walang gaanong kahulugan o kabuluhan, pero meron pala siyang importanteng nais ituro sa amin. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nauna na namayapa. Sana, Panginoon, ibigay mo na po sa kanila ang iyong liwanag at tanggapin mo na po sila sa iyong kaharian. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father, bukod sa Ash Wednesday, na pinagdoon mayroong abo, anong tungkol sa abo ang ating pagkukwentuhan ngayon? Gusto mo naman yung pagka pumuputok yung bulkan, ashfall. Ash? No, mahirap saan yun. Nakakahika ang ashfall. No? Tingnan natin yung isa na medyo kaugnay doon sa undas, gaya ng ating pinag-usapan kanina. No? Kasi tinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, di ba? May sinasabi tayo madalas pagka-science, yung katawan natin 80% water. Eh ano kaya yung natirang 20%, no? Sabi po sa atin sa banal na kasulatan, nilikha tayo ng Diyos. Paano kaya tayo nilikha ng Diyos? Kakaiba po ito sa paglikha sa atin na doon sa ibang mga nilikha ng Diyos, no? Kasi yung iba, nilikha lang niya sa salita. No? Sinabi lang. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Di ba? Magkaroon ng mga ibon sa impapawid, nagkaroon nga. Pero ang sa tao, iba. At yan po ang kauna-una natin. Babasahin ba natin, paano nilikha ng Diyos ang tao? At ang tao ay nilikha niya na ipinaliliwanag sa atin ng ikalawang kabanata ng aklat ng Genesis, no? At babasahin po natin ikapitong talata. Babasahin ko sa atin, Sister Tess. Nang magkagayon, ay hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay ang kanyang ilong. At ang tao ay nagising, isang buhay na kinapal. Diba? Sabi sa atin,
nilikha ang tao mula sa alabok, no, from dust, no? From ash din, no? Kasi kung titingnan natin yung mga gamit nating salitang yan, iisa, yung abo sa atin, alabok din. Di ba? Pag Yung konti, alikabok. Pag konti, alikabok. pag dumami, abo na. Alabok, abo. No? Hindi, pero paano, ang gusto natin sabihin dun meron silang iisang kakarihan kasi, no? Isang katangian na sasabi sa atin, yung alabok ay pinong-pino na lupa. Parang sabihin natin lupa, di ba? Di ba? Kaya nga dun sa mga pagsasali natin, you are dust and to dust you shall return. Dust ang gamit. Doon sa isa naman, sa Tagalog na, gamit yung isang awit, di ba? Nagmula sa lupa. Diba? Yes. So yan, kaya doon sinasabi sa atin talaga, lupa tayo. No? At isipin nyo na lang, no? Yung kung tayo ay abo. Tayo ay abo, pero napakahalaga naman nating abo. No? Walang sabihin, wala naman tayong halaga eh. Walang face value yung abo. Pero ganon kahalaga ang ibinigay sa ating pagpapahalaga. Ganon kataas ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Ginawa niya tayong higit sa lahat ng kaniyang nilikha. At sa katunayan, sa lahat ng ililigtas, ang niligtas pa niya ay tao. Kaya sabi natin kanina, nanggaling tayo sa abo. Ano pa yung kasunod? Nanggaling ka sa abo, parang namasyal ka. Tapos, doon ka rin uwi. Hindi, tingnan natin kung saan uuwi. No? So, babasahin po natin ngayon ang ikatlong kabanata naman. No? Tatalon lang po tayo ng isang kabanata. At babasahin po natin yung ikatlong kabanata. At yun po sa may gawing ika-11 na talata. Sige nga po, babasahin po sa atin, Sister Nari. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Boy, masaya. Parang namasyal ka lang. Tapos pabalik ka din doon sa... Balik ka. Bakit? Ay, po ba ang tawag natin doon sa ating buhay ay isang paglalakbay sa mundo? Diba? May awit pa nga tayo. Minsan ako daraan. Diba? Sa ano yun? Minsan ako daraan. Sa daigdig na ito. Diba? Kaya nga, ibig sabihin sa atin nun, naglalakbay lang talaga tayo. Nanggaling ka sa alabok, bumalik ka rin sa alabok. No? So yun ang... Sa mata natin, ito nakikita. Pero alam natin na hindi tayo doon lang sa alabok uuwi. Pero, doon sa, para po sa ating pagninilay ngayon, ganda makita po natin na gaano man yung ating itamit diyan sa alabok na yan, suotan man natin ng mga alahas, ng mga corona, di ba? Sa bandang huli, magiging alabok din pala, magiging abo ulit. Bali wala yung ano mo, no? Yung hindi naman bali wala, kundi kaya siguro wag yon ang bigyan natin ng importansya. Hindi, wala po yung pagtuon doon kasi kapag yun ang pinagtuunan natin, sa bandang huli pala, iwan lang natin. Di ba? Parang kulang na lang sabihin, nag-ipon ka na nag-ipon, nung mamatay ka, pinabaon sa iyo lahat. Di ba? Nilagay na ito sa taol mo. At alam nila kasi, ayaw mo bumibitaw ng pera, pinahawak ko sa yung ganon. Di ba? Nung bandang huli, abo ka na, yung pera pa din. Yes. Di ba? Di ba? Hindi po papel ang pinag-uusapan natin na yung mga coins, di ba? Lalo na kung gold bars yun. Naku, totoo. Hindi. Naiwan mo. Nakakalungkot, Father. Kapapasok lang sa'yo sa nicho, kung may gold bar ka, lalabas ka na naman. Ilalabas ka ng iba. Di ba? Tapos, ito po yan ba? Alam natin kung paano tayo na. Pagka po meron kayong minsan, di ba, pinag-usapan po natin naman undas, di ba? May mga pagkakataon pagka mag-iibig kayo sa dati yung pong nicho, di ba? Kasi wala kayong bago, gagawin natin, papabuksan natin yung dati. Tapos, pag binuksan po yon, bukod sa buto, matatagpuan nyo puro ay abo. Diba? Kasi nagiging abo tayo.
Kaya nga, ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na po na nagkaroon ng sakit, pandemya, anong ginagawa? No? Inaabo. I-cremate po tayo. Hindi naman po yun para sa ano pa man. No? Siyempre, napapabilis lang yung pagiging abo natin. Correct. Yun yung una. Pero ikalawa po kasi ginawa yun para makaiwas sa sakit. Tama. No? Father, nabanggit mo yan. Paalala na rin natin sa kanila na kahit cremated na ang katawan ng isang tao, dapat po ito ay dinadala sa lugar ng mga namayapa. Hindi po siya po pwedeng i-stay sa bahay, i-display nyo sa inyong kwarto, hindi po. May ilang pagkakataon pero hindi habang matagalan na dapat ay nasa bahay yon. Dapat inililibing din yung mga abo na yan. Totoo po yan, no? Tama si Kuya Pip, kaya po dapat, no? Naalala natin na yung abo na yan, minsan ay tao, hindi ang pangkaraniwang abo. Yes. Minsan ay naging templo ng Espiritu Santo. Meron po yung karapatan para siya ay magkaroon ng isang maayos na libing. Tama. Siguro man, Father, hindi lang yung maayos sa libing, kundi yung doon yung mga kabrad mo, yung mga namayapa, may lugar sila eh. Ikaw lang yung wala, ikaw lang yung naiwan sa bahay na. Di ba? Kaya dapat dalhin din po natin. Sabi siguro sa kanya, wala ka pakisama. No, di ba? Tsaka Father, yung namatay yung nanay, tatay, o yung nanay, magulang. Sabi siguro nung ako yung anak, akin yung ulo ni mami ha. Akin yan. Pinaghati-hatian. Huwag niyo pong paghati-hatian yung abo. No? Dapat po yun nasa isang lalagyan at ilalagay din natin sa tamang libingan. Tama po yan. Yan. Hindi, total Father, last week kasi All Souls Day, All Saints Day, no? Dapat dito sa Verbum, nagkukwentuhan tayo, makapagbigay din tayo ng dagdag kaalaman. Kasi may mga kakilala ako, ayaw dalhin nasa kwarto lang eh. Mahirap po yan. Minsan may sinasabi ko sa mga ganun eh. Sabi ko, kuhain niyo po yung libing. Dapat ngayon nagpapakapit biskuit pa rin kayo. Kasi may lamay pa. May lamay pa sa bahay. Correct. Tsaka mahirap matabig mo yun. Oo. Diba? Mabasag. Mahirap mapagkamalampang paminta. Sarap ko. Anyway, ayan yan ang ating sa ngayon, yan pa lang ay unang bahagi ng ating palatuntunan ng ating programa ngayong araw ng Huwebes. Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At kanina napag-usapan natin yung tungkol nagiging patungkol doon sa kahihinatnan. Pinagmulan at ang ating kahihinatnan. Ngayon naman, Father, ang tanong ko sa iyo, merong nabanggit kasi dito na ito usually Lent natin napapakinggan, di ba? Yung minsan pag may abo ka, ay minsan tanda ng kasalanan, kahihiyan, gano'n. Oo, meron tayo mga ganong kasi una-una pagka panahon ng Kwaresma, usapan natin yung pagsisisi. No? Tama. Siyempre, ang kauna-unahan na ayaw natin basta yung sisi. Bakit? Kaya di ba? Pag nasisi kasi ibig sabihin may nagawa ka talaga. No. Kaya kasi Kaya doon natin tingnan po yan, yung paligian, no? Pag nagsisisi tayo, una, higit sa lahat, meron tayong gustong ipahiwatig na kahiya-hiya yung ginawa natin. No? Yeah. Kaya gusto natin bigyan ng paumanhin. Tingnan nga po natin yung karanasan ng isang tao doon sa Biblia na naglagay ng abo. Kasi gusto niya ipakita yung kahiya na yan. No? At buwan po natin yan sa ikalawang aklat ni Samuel at makita po natin sa ikabuhitong talata, may 13 kabanata pala, no? Ikapitong siyam na talata. Babasahin po sa atin ni Sister Flor. At ipinasabi ni David kay Tamar sa palasyo, unahan mo ang kapatid mong si Amnon sa bahay niya at ipagluto siya ng makakain
Nagpunta nga si Tamar sa bahay ni Amnon, kapatid niya, na nakahiga doon. Kumuha siya ng harina, minasa ito at ginawang tinapay sa harap niya at sa pati At pagkatapos, kinuha niya ang sarten at inihain ang tinapay kay Amnon. Ngunit tumanggi itong kumain at sinabi, "Palabasin ang lahat ng narito." Nang makalabas na ang lahat, sinabi ni Amnon kay Tamar, "Ipasok mo ang pagkain sa kwarto at pakainin ako." Dinala naman ni Tamar sa kwarto ni Amnon, kapatid niya, ang tinapay na kanyang niluto. Ngunit nang ilapit niya iyon sa kanyang kapatid para kumain, sinunggaban siya ni Amnon at sinabing, "Halika, kapatid ko, sumiping ka sa akin." Sumagot si Tamar, "Huwag, kuya. Huwag mo akong pwersahin. Hindi ito ginagawa sa Israel. Huwag mong gawin ang kahangalan ito. Paano ko pagtatakpan ang aking kahihiyan? Matutulad ka sa mga baliw sa bayan. Kaya utang na loob, kausapin mo ang hari at alam kong hindi niya ako ipagkakait sa iyo." Ngunit ayaw makinig ni Amnon kay Tamar. At dahil mas malakas siya kaysa rito, pinahasa niya ito. At pagkatapos, lubhas siyang pinamuhian ni Amnon. Pagkamuling matindi pa kaysa pag-ibig na nadama rito para sa kanya. At sinabi ni Amnon, "Bumangon at lumayas." Ngunit sumagot si Tamar, "Hindi, sapagkat mas masama ang pagtataboy mong ito sa akin kaysa unang ginawa mo." Ngunit ayaw niyang makinig sa kanya. Tinawag niya ang kanyang personal na utusan at sinabing, "Palayasin ang babaeng ito at ikandado ang pinto paglabas niya." Kaya pinalabas siya ng utusan at kinandado ang pinto. Suot ni Tamar ang mahabang damit na may manggas na karaniwang suot ng mga anak na dalaga ng hari. At binarak ni Tamar ang mahabang damit na suot niya at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at umalis na humahagulgol. Wow. Diba? O, sabi sa atin nilagyan niya ng Abo. abo yung kanyang ulo. No? Hindi ito tanda ng pagsisisi kasi wala naman siya kasalanan. Wala. Pero kahihiyan. Yes. Kasi yung nangyari sa kanya, na mga katao natin ito, pag-iurak ng damay, Yes. diba? So, yun. Ano pala siya, Father, no? Isa pala siya ding purpose nung abo nung unang panahon ay to identify na meron kang isang bagay na hindi mo kayang tanggapin, na ikinahihiya mo. Yeah. Totoo yun, no? At kahit nasabihin natin na pwede mo maitago, sino ba nakaalam? Nangyari sa San Silid. Pero honest si Tamar eh. Honest. Oh, honest. Diba? At sino talaga sabihin na merong lumapastangan sa puri niya. Diba? Father, sa atin kasi parang din kaya siguro ginagawa din natin yun bilang practice pag Kwaresma para ipasalamin sa atin na tayo rin ng mga nagkasala dapat nating alalahanin yung ating mga nagawa. Kaya siguro nahihiya din sa Panginoon yung ating ginagawa. Kaya tayo ay reminded din na magbalik loob at pinapahiran tayo ng abo pag Kwaresma. Isipin mo nga yan, di ba? Di ba naman kahiya-hiya yung lahat na ng kabutihan binigay sa iyo ng Diyos? Binubuhay ka araw-araw, binibigay lahat ang kailangan mo. Tapos sasaktan mo pa. Lahat na pinrovide na sa'yo. Yung buhay mo, dumilat ka ngayong kaninang umaga, nakakain ka ng agahan, nakapaghanap buhay ka, nakasama mo mahal mo sa buhay. Pinasaya ka pa. Pinasaya ka. Diba? Marami. Pero ganun pa yung ginaganti natin. Nakakahiya po talaga yun. Diba? At Father, mas nakakahiya yung hindi ka na nga humihingi ng tawad, pinatawad ka pa niya.
O, di ba? Totoo kaya di yun. ba? Pero ganun kabait ang Diyos sa atin. Ngayon pa man, no, lagi pong bukas ang Panginoon sa pagbabalik loob natin. Kaya lagi niya tayong pinapaalalahanan na magbalik loob at ang kauna-unahang hakbang para po dyan sa pagbabalik loob na yan ay yung tinatawag nating pagsisisi. Yan. At yung pagsisisi, hindi po paninisi, magkaiba yan. Oo. Yung paninisi po, mali po yun, no? Pero yung pagsisisi, inaasahan po yan sa bawat isa sa atin. At yung pagsisisi na yan ay isa rin sa mga tanda ng abo. No? At yan po ay matatagpuan natin, lalo na doon sa aklat ni Propeta Jonas. No? Si Jonas, maiksi lang po yung kaniyang Aklat. yung aklat, no? 4 na kabanata nga lang yan eh. Pero makikita natin kung gaano kayaman din yung kanya mga sinasabi dito. Kaya pupunta tayo sa kanya tapos babasahin natin yung sabi ko nga sa inyo, 4 na kabanata lang yan. Kasi 3 kabanata po tayo pupunta. Babasahin po natin ika-4 hanggang ika-6 na talata. Basahin po sa atin sa session. Pumasok siya sa lungsod pagkatapos ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Bubunawi ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga mamamayan ng Ninive sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nagpatawag sila ng isang pag-aayuno at nagsuot silang lahat ng damit sako. Mayaman man o mahirap, bilang tanda ng lubos na pagsisisi. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagsuot ng damit sako, at naupo sa abo. Yeah. Diba? Kasi bubulawin yung Ninive dahil sa kasalanan niya. Yes. Kaya ginawa niya na naupo naman siya sa abo, no? Para ipakita rin Yung kanyang kanyang pagsisisi. Yes. siya at hindi lang siya ha. Kapag pinagpatuloy po natin yan, sinabi po ron, iniutos niya sa lahat Mhm. na mag-aayuno sila, no? Ganyan, no? Kasi hindi lang naman kanya. Siya bilang pinuno ng bayan, siya yung nagbigay ng halimbawa ng dapat nilang gawin. Yeah. At Father, uncomfortable kaya yun? Yung Oo. pagpuko sa Pati kaya yun. Makati yun. Oo. Di ba? Kulang na nga lang, siyempre, kaya naman din nilalagay yung abo para sabihin din sa atin na ganun kasi kasalanan eh. Pagkaraan nun, hindi ka mapapakali. Di ba? Sabi nga ng iba. Alam mo ba, Kuya Pepe, pag in love lang hindi makatulog, hindi makakain. Pagka nakagawa ka ng kasalanan, ganun din po. No? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Ito. Kung balisa, yun, balisa ka. Pagka nakahiga ka sa yung higaan, balisa ka, hindi ka makatulog. Kaya po, yun yung sinasabi, yun din ang pakiramdam ng isang tao pagka nilagyan ka ng abo. Correct. No? Pwede po natin sabihin, hindi natin ganong ramdam pagka nilalagyan tayo sa noo, lalagyan sa ulo, kasi konti lang naman yun. Sinabi konti lang ilalagay sa atin. No? Subukan lang po natin maranasan yung ganyan, di ba? Hindi po yan kaaya-aya sa pakiramdam. Correct. Lalo yung Father, yung mga bagong abo pa lang, mainit-init pa yun. Papasok ka pa. Tapos medyo magaspang kasi talaga. Yes. No? Kaya nga kumbaga, ang gusto rin sabihin sa atin dito ay, yun kasi, isipin mo na lang, magkaroon ka nga ng konti, minsan nga nasulatan ka konting ballpen, di ba? Kung ayaw natin ng marumi tayo tingnan no? Pero, yung abo, kapag ikaw nagkasala, ikaw pa nga kusa na naglalagay sa iyo, sa sarili mo. No? Kasi gusto lang po natin sabihin sa lahat ng tao, no? At maging sa sarili natin, sa pag-amin natin, na itong katawan na to, lahat na lang ng linis ginagawa ko. Kaya sa buhok, may shampoo ka tayo, maganda tayo sariling sabon, sa pangkatawan, may isa iba kayo sa mukha. No? Correct. Pero pag nagkakasala tayo rin naman ang dumudumi sa pagkatao natin. Diba? At ayun nakikita natin, napapatunayan natin,
mukhaan natin nakikita, pati ng kapwa natin kapag naglalagay tayo ng abo. Kasi inaamin natin talagang marumi tayo dahil sa kasalanan. At tayo sa kalooban natin, hindi mapakali dahil doon sa kasalanan na yun. Father, balikan natin ulit maya-maya. No? Magbigay daan lang tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Eh yun, Father, na ngayon na-realize na natin. Ngayon, mga ka-Verbum, ano ang ating pagninilayan matapos ang kwentuhan natin na to? Paano tayo magiging makabuluhan yung makabuluhang abo Yan, sa ganda mundong nun. ito, no? Makabuluhang abo, di ba? Kasi Father, sabi mo kanina, abo binabaliwala natin. Alikabok nga ang tawag natin, ililinis nga natin eh. Paano tayo ngayon magiging makabuluhang abo? Yan. Yan, Siguro- tama po yan. Sana mapakita po natin at mapatunayan natin sa Diyos na hindi nasayang yung pagkuha niya nung abo na yon. Yung hindi na sayang yung pagkakalikha sa'yo. Yung pagkakahulma niya, doon ko nga, Paghinga niya sa ilong. yun nga, Father, nakakatuwa, no? Na, ngayon ko lang din naalala na nung binanggit mo kanina yung paghinga sa ilong, ibig sabihin, hinubog din niya yung ilong na yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Bigyan niya yung butas para may daanan yung iinga niya. So, yun nga, ganun nga. Naku. Sana po ay nakatulong ang ating programang ito sa inyong pagninilay ngayong araw ng Huwebes. Father, baka naman pwedeng makahingi ng final prayer. Tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming mapagmahal, ipapasalamat kami sa iyo dahil bagamat kami ay mga abo lamang, kami ay iyong pinili upang magkaroon ng karangalan na maging kawangis at kalarawan mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami, kahit mga abo lamang, na maya't maya ay dudumi ng aming sarili dahil sa amin ding mga kasalanan. Lagi mo kaming tinatawagan sa pagbabago ng aming buhay upang kami ay makabalik sa iyo, upang mawala ang aming kahihiyan at upang kami ay higit na maging dalisay. Nawa po, Panginoon, sa pag-usad ng mga araw, ang abo na ito na walang iba kundi ang aming sarili ay amin ding mapagtanto na iyong minarapat na maging tahanan ng iyong espiritu. Nawa po ito'y aming panatilihin naming malinis at banal para higit na maging karapat-dapat sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin magpalain kayo ang ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Father, maraming salamat no sa iyong maliwanag na pagkaka-discuss nitong ating araw na ito at sa ating mga housemates, ang katikista. No? Maraming salamat no? At sa inyong mga nanonood, kantaan. Sana po ito ay ang programa na ito ay makatulong sa iyong pagninilay pang tayo at kaya kita-kita tayo muli sa susunod na Huwebes dito sa Verbum, salita sa buhay ko.